Nagsimula ang lahat sa pinaka-hindi inaasahang simula. October 17, 1913, sa malupit na kagubatan malapit sa Nome, Alaska. Isang maliit na tuta ang ipinanganak, sobrang mahina at may sakit na halos lahat ay inaasahan na mamatay siya. May sira ang kanyang lalamunan, kaya hirap siyang huminga. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na pag-aalaga para lang mabuhay sa unang linggo ng kanyang buhay. Ang may-ari sa kanya, si Leonhard Seppala, ay isa ng champion dog musher. Mahigpit, disiplinado, at laging naghahanap ng perpekto sa kanyang mga aso. Nang makita niya ang mahina at sakiting tuta, wala siyang nakitang espesyal. Hindi man lang binigyan ng totoong pangalan, tinawag lang siyang Kugu. Ibig sabihin, puppy. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ang tuta ay inakalang walang silbi ay nagdadala ng gulo na hindi inaasahan ng kahit sino. Unti-unting gumagaling ang kanyang katawan, pero ang ugali niya nagiging problema. Hindi siya mapirmi, lagi siyang nakakatakas sa mga kulungan. Habang nag-iensayo ang mga professional sled dog, bigla siyang sumusulpot, parang bagyo na sumisira ng ensayo. Kinakagat niya ang mga champion dog sa paa, pilit na gustong sumingit sa unahan ng pack. Araw-araw, nakikita ito ni Seppala at lalo lang siyang naiinis. Ang hindi niya alam, saksi na pala siya sa isang bagay na pambihira. Nakatago lang sa anyo ng kalokohan. Bawat pagtakas ay nagpapakita ng kakaibang lakas. Bawat pagsingit sa lead dogs ay parang instinct na nagsasabing siya ang dapat nasa unahan. Ang lahat ng ito, rebelde man tingnan, ay palatandaan ng isang natural-born champion. Pero hindi pa iyon nakikita ni Seppala. Nawawalan na siya ng pasensya. Pagdating ng 6 na buwan, suko na si Seppala. Ibinigay niya ang aso sa kapitbahay, handa nang kalimutan ito. Magiging pet na lang siya, malayo sa professional team. Para sa ordinaryong aso, dito na matatapos ang kwento. Pero ang sumunod na nangyari, nagbago ng lahat. Isang araw tumalon ang aso sa saradong bintana, basag lahat ng salamin. Sugatan at duguan. Pero tumakbo siya ng milya-milya sa gitna ng panganib ng Alaska. Mga oso, lobo, at matinding lamig na kayang pumatay agad, pero wala siyang pakialam. Isa lang ang gusto niya, makabalik sa kennel ni Seppala. Pagdating niya, hingal at sugatan, di makapaniwala si Seppala na ang isang maliit na tuta ay handang ipagsapalaran ang buhay para lang makabalik sa lugar na alam niyang tahanan.